Good morning, good morning, good morning po sa lahat. Lalo na po sa lahat ng mga taga-Jejea at higit sa lahat sa mga bago na makikinig ng life testimony kong ito. Ang mensahe po ng Panginoon, ang title po nito ay ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoong Hesus. At marami pong salamat. Nais ko pong manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa hindi nagmamaliw mong pag-ibig. Ito'y laging bago tuwing umaga. Salamat Panginoon na sa mga sandaling ito, kasihan mo po ang life testimony kong ito na ito'y magbigay ng kalakasan, inspirasyon, tigit sa lahat. Mahayag ang kaligtasan na pinakakaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sa katagumpay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli sa lahat ng mga kapatiran sa Jejea, sa Jesus, the Great I Am Church. Salamat po sa inyong lahat na isang opportunity para sa akin na ma-share ko sa inyo ang buhay ko, kung paano ko po nakilala ang Panginoon at kung paano ko na-encounter ang kanyang pag-ibig. Sa edad pong 10 years old, it's about na ako po ay mga grade 5 na po. 7, 8, 9, 10, 11, 12. The age of 12 ay naulila po kami sa ama at unfortunately po na wala sa panahon ay pumanaw po ang aking ama at magmula po ng mamatay nga ang aking ama ay dumanas na po kami ng katakot-takot na kahirapan kasama ang aking mahal na ina. Ngunit nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon dahil nakilala ko nga po siya. At kung paano ko siya nakilala, it's a long story pero maiiklaan ko na lamang po. At sa edad pong 12 years old, namuhay po ako na hindi nakaranas ng pagyakap ng isang magulang na ama. Hindi ko naranasan ang pag-ibig ng isang ama. At namuhay ako noon na mag-isa, maraming katanungan, maraming karanasan na kung saan namuhay ako na isang masamang tao, matatawag, isang makasalanang tao. Lumaki po ako sa kalsada at sa murang edad ay nabuo sa akin ang galit, ang puot, ang inggit sa aking puso. Dahil nga po sa tindi ng kahirapan na aming naranasan, natuto po akong mamuhay, magbisyo, marami po. Natuto po akong manigarilyo, uminom ng alak, magsugal, at kung ano pa. At nung mag-asawa po ako, ay nagkaroon po kami ng anak, si Sister Tess, 3 anak, at taong 1991 po ay nagdesisyon po ako na mag-abroad at sa Saudi Arabia for almost 27 years. Ay 1991 po ako dumating sa Saudi Arabia. At for 5 years, 1991 from 1991 to 1995, ay doon po ako nakarinig ng salita ng Panginoon. Marami pong nag-share sa akin ng mga born again Christian, mga pastor. At for the first time po ay narinig ko ang kanyang boses sa talatang John 3:16. Ito nga po ang title ng mensahe ng Panginoon. It's my lifetime word of God, ang John 3:16. Sabi niya po roon ay, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po yung mga salitang tumimo sa aking puso nang unang kumatok siya sa aking puso nang ako po ay makapag-attend sa gawain ng Panginoon. Bago po yun ay marami po akong struggle,
dahil nga po sa marami akong bisyo na dala-dala nung nandun po ako sa Saudi Arabia. Bagamat ang Saudi Arabia ay kung ating titingnan marami pong bawal, mahigpit ang kanilang batas sa alak, sa droga, sa lahat-lahat ng mga vices. Pero sa maniwala kayo hindi, mas grabe roon. Ang alak, babae, sugal. Ito po yung ABS. Ito po yung normal na buhay ng isang lalaki. Ang pagiging talamak sa alak, babae, at sugal. Naranasan ko po ito. Pero yun nga po, dahil nga po sa pag-ibig ng ating Panginoon. Nung una po ay, nang ma-encounter ko po ang Panginoon, nais ko po itong talagang grabe po talaga yung encounter ng Panginoon sa akin. Although na-invite na po ako sa mga churches doon sa Saudi Arabia, ay hindi pa rin po ako masyadong maniwala. Hindi pa rin ako masyadong as if na hindi ako tinatablan. Dahil nga po sa dala kong damdamin, emosyon na hindi ko talaga naranasan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos o tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nang marinig ko po ang John 3:16 ay parang baliwala ito sa akin. At although nakakapag-attend na ako nun sa mga churches, ay dala ko pa rin ang bisyong ito na uminom ng alak. May alak po sa Saudi Arabia. Ito po yung tinatawag na sadiki. At kung sa sigarilyo naman, marami po, mga blue seal pa, mga talagang mamahaling sigarilyo at masasarap na sigarilyo. Pero pagdating sa alak, ito po yung tinatawag na sadiki doon ay talagang matindi ito. Pero hindi po yun ang tiningnan ng Panginoon na kahinaan ko, kung hindi ang pag-ibig pa rin ng Panginoon ang nangibabaw na upang ako itawagin niya. At mga araw na tuwing Friday po ay sinusundo ako roon ng mga kapatiran. At dumating po yung point na nag-decide ako na sabi ko nga, Lord, hindi na po ako mag-a-attend. Huwebes ng gabi nag-decide na po ako dahil gusto ko talagang bumalik doon sa dati kong buhay na uminom, matulog, kumain, at magpakasaya, sama doon sa mga barkada ko. Yun ang focus ko noon. Enjoy life. Kaya nag-decide ako ng Thursday night, sabi ko, Lord, tomorrow, sa araw ng bukas, hindi na ako mag-attend ng gawain. Kasi kahit anong sinasabi nila, yung altar call, yung presence mo, yung kagalakan, yung pagpupuri, ay hindi ko ito nararanasan doon sa church kahit anong gawin ko. Kaya nag-decide ako, sabi ko, Lord, kinausap ko siya ng masinsinan ng isang gabi, Thursday, October 1995 po yun. At sabi ko nga sa Panginoon, bukas hindi na po ako mag-a-attend dahil hindi ko naman po talaga nararanasan yung sinasabi nilang presence mo, yung Holy Spirit, outpouring of the Holy Spirit. Hindi ko po yun nararanasan. Sabi ko, parang kumbaga sa ay baliwala sa akin na challenge ko ang Word of God na sabi ko, Lord, kung talagang totoo ka, magpakita ka sa akin. Gusto kong makita yung sinasabi nila, yung presence mo, yung kapangyarihan mo. At parang baliwala yun nung kinausap ko si Lord. At kinabukasan niya ay nag-decide na ako, nilak ko ang pintuan ng accommodation namin, ng kwarto ko, para maiwasan ko yung pagsundo. At on that time, alam ko yung oras ng pagsundo nila. It's about 7 o'clock to 8 o'clock ng umaga. Ang simula ng worship doon ay
10 o'clock, mayroong pag-aaral, may core group before the worship. Kaya nag-decide ako, sabi ko, Lord, hindi na ako mag-attend. Kaya nilak ko na yung pintuan para kumatok man yung mga kapatiran na susundo sa akin, hindi ko na pagbubuksan talaga at hindi na ako mag-attend. Yun po ang desisyon ko. Pero on that moment, nung between 7 o'clock, nagkakape po ako. Sabi ko, nakagawian ko na kasi kung magkape. Sabi ko, Lord, thank you, hindi na po ako attend ngayon. At yung reliyon ko po talaga, hindi ko pwedeng talikuran dahil minana ko ito sa aking magulang. But that unfailing love, that word of God ay patuloy itong nag-i-impress sa akin, yung John 3:16. At habang ako ay nagkakape ng araw na yun, ng umagang yun, biglang mayroon akong napakalamig na isang bagay, bagamat aircon yung kwarto ko, ay bigla parang may yumakap sa akin na isang presensya na hindi ko maipahayag, na napakalamig, napakaganda, na napakasarap. At bigla akong dumaos-dos pa ilalim ng lamesa. Yun, pag angat ng aking mga mata o ng aking ulo ay nakita ko ang isang lugar na napakalawak at ako raw ay nasa isang malaking bato, napakalaking bato at matibay na bato na nakikita ko ang maraming tao at biglang nagkaroon ng napakalakas na pagyanig o lindol na ngunit yung aking kinatatayuan na hindi ito natitinan. And that time nakita ko ang maraming tao na humingi ng saklolo at natakot ako, sabi ko, Lord, ano ito? And that time, tumingala ako, nakita ko ang isang napakaputing ulap sa kalangitan at nakita ko ang isang tao na nakadipa at parang kumakaway sa akin at nakabuka ang kanyang mga kamay. At kitang-kita ko talaga ang isang napakaliwanag na hindi ko kayang ipaliwanag kung anong klaseng liwanag ito. And that time ay yumuko ako, nagsalita ako na hindi ko alam kung ano-ano itong mga sinabi ko, na ito pala yung speaking in tongue. At nagsalita ako sa iba't ibang wika, tumiigos at umaagos na yung luha sa aking mga mata. And that time ay iyak ako ng iyak at pinaalala sa akin ng Panginoon yung buhay ko magmula nung ako ay isilang hanggang sa mga sandaling yun na siya pala ang tunay na nagmamahal sa akin, Ama. At pinaalala niya sa akin na hindi kita pinabayaan, hindi kita iniwan, at lalong hindi kita ngayon iiwanan at hindi kita tigilan. Ang mga salitang yun ang parang tumimo sa aking puso na hanggang ngayon hindi ko po makakalimutan yun, na hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi ako titigil. Yayakapin kita at mamahalin kita. At ipapadama ko sa'yo ang pag-ibig ko. At umiyak ako noon. Sobra akong iyak. In that moment ay bigla akong tumingala at nauntog ang ulo ko sa lamesa. Nasa ilalim pala ako ng lamesa. In that time, pawis na pawis ako, umiiyak ako. At narinig ko ang katok ng mga kapatiran na sumusundo sa akin. Nabaliktad ang mga pangyayari, binuksan ko ang pintuan. At umiiyak ako na sabi ng mga kapatid, Brad, bakit ka umiiyak? Ano ba ang problema mo? Pwede bang makatulong kami sa iyo? In that time, sabi ko, nag-decide ako na hindi na ako attend, pero ngayon, attend na ako, magpapatuto ako. Merong Diyos, buhay ang Diyos. At simula sa araw na yun, nagsimula ang aking paglilingkod sa Panginoon. At between 1995 hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon ay niyayakap ako ng Panginoon.
Sabi nga doon sa Romans 8, verse 5, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. It is a living word for me, mga kapatid, na damang-dama ko ang pag-ibig ng Diyos. Tuwing babasahin ko ang mga salitang ito sa John 3:16 at Romans chapter 8 verse 30, 35 hanggang 39, ito ang nagpapatunay na ang Diyos ay buhay at hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. He is unfailing love, that agape love na hinahanap ko noon sa isang ama. At ngayon naranasan ko ito. Hanggang ngayon, merong Diyos Amang nagmamahal sa atin. That even to the extent na inialay niya ang kanyang nag-iisang anak ng ating Panginoong Yesus. Tinupad niya ang kanyang pangako na maipadama niya ang pag-ibig. Siya ay Diyos at mananatili siyang Diyos amang nasa langit. But God loves us so much na nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng nag-iisang anak niya na si Jesus ang ating Panginoon. At hanggang ngayon ay naranasan ko ang pag-ibig ng Panginoon. Sa murang edad ay hindi ko naranasan na yakapin ako ng aking ama. Pero meron pala napakagandang layunin ng Panginoon sa akin. Naranasan ko ang yakap ng isang tunay na ama, ang amang nasa langit. Nawa sa makaririnig ng aking patutunay ito. Kung hindi nyo pa nararanasan ang pag-ibig na tunay na hinahanap-hanap nyo, in this generation, maraming naghahanap ng pag-ibig. Maraming broken relationship. Even to the extent broken family. Ngunit, nandiyan ang Diyos. Hindi ito nagiging dahilan na hindi tumigil ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya na ipinaparana sa atin ang pag-ibig na ito. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulad ng naranasan ko, nais ng Diyos na iparanas sa iyo, sa ating lahat ang pag-ibig niya. At nagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Sa loob ng maraming taon, hindi ko nakita na ganun pala kalawak, ganun pala katindi, ganun pala kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ini-small ko noon ang Diyos. Akala ko walang pag-ibig, walang Diyos. Ngunit ngayon naranasan ko, ganito pala ang minamahal. Ganito pala ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Who can separate us from His love? Nothing. Wala. Walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinadalman niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus at pinasan niya ang krus na dapat tayo magpasa. Niyakap niya ito
ang cross nito na dapat tayo ang yumakap at pumasan. Tinanggap niya ang parusa na dapat nating tanggapin. Ang sampal, ang palo, ang pagbubugbog sa kanya na halos maluray ang kanyang mga katawan. Ang kanyang katawan at ang kanyang banal na dugo itumigis. Hindi niya pa rin ito inalintana. Tinitingnan niya tayo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sa huling pintig ng kanyang tibok ng puso niya, sinabi niya, Ama ko, tapos na. Tinapos niya ang paghihirap natin, mga kapatid. Dumagdama ko yun. Dahil nung makilala ko ang Panginoon at nagpakilala siya sa akin ng lubusan, kinalimutan niya ang lahat ng bagay. Ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ito para sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy nating kilalanin ang Panginoon. Sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. Sa Romans chapter 6, sabi roon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short in the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of love is through Jesus our Lord. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, ang regalong ito ay tatanggapin natin kung tayo ay manalig sa Kanya. Repent, sabi niya, for the kingdom of God is at hand. I am here outside the door knocking. Anyone who opens the door, I will be with him, and he will be with me till the end of ages. Ito ang mga pangako ng Panginoon, kumakatok sa ating puso. Tuwing may maririnig tayong salita niya, mga patutuo na Diyos ay buhay, at yun ay ang ating Panginoon. Sa mga nakakinig ng aking life testimony na ito, nais ko pong ipanalangin kayo. Sundin niyo ang panalangin din ito, ang repentance and acceptance. Panginoon, salamat. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Pinamagdama mo ito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, na inialay niya ang kanyang buhay para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Inaamin ko nagkasala po ako. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At binubuksan ko ang pinto ng aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Yakapin mo ako, Panginoon, at simula sa araw na ito, tulungan mo ako na makapamuhay ayon sa iyong kalooban at sa pag-ibig mo. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko rin pong manalangin para sa ating lahat. Panginoon, marami pong salamat sa maikling oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na magbigay ito ng inspirasyon, kalakasan, katatagan, na marami pang mga kaluluwang makakilala sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig po na hindi nagmamaliw. Ito'y laging bago, tuwing umaga. Ito ay walang kapantay na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mga kapatid na nakinig ng aking life testimony. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen.